Okay, isa pong pinagpalang umaga. Pinagpala ba kayo? Yes! Glory to God. So, sa lahat pong hindi lamang po dito sa loob ng simbahan, kundi sa lahat pong nanonood ng Facebook Live, alam ko po yung mga kamag-anak namin sa Batangas, sa Pasig, sa Taytay, nanonood po sila. Kaya binabati ko po kayo na isang pinagpalang umaga sa kanila gabi. Praise God. Hallelujah. So, gusto ko pong ibalita sa bawat isa na tuloy na tuloy yung ating anniversary sa May 17. Meron ba tututol? Siyempre, wala. Glory to God. De, joke lamang po. May 17, mag-i-start po tayo ng alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Okay? Sabado ng hapon, nandun na po tayo. Sabado ng hapon, alas 6, kailangan po namin kayo para tayo magkakot. Praise God. Hallelujah. Katulad po ng dati natin ginagawa, tulong-tulong, sama-sama tayo, natulong-tulong. Amen po. So, glory to God. At tayo po'y magsisimula ng ating gawain. At katulad po ng team natin ngayong taong ito, ang team po natin ay ever-increasing favor of God. May favor ba kayo ni God? Yes! Lahat tayo ay pinaburan ng Diyos. Amen? So, yan po yung ating tip sa ating anniversary. At napakaganda po ng invitation natin na ginawa ni Ate Kisly. Nung nakita ko po, tuwan-tuwa ako dahil ang ganda ng invitation. Di ba? Praise God. Hallelujah. Napakaganda nung ginawa niyang color. Di ba? So, praise God. Hallelujah. Kaya po, ready na tayo. So, pinadala ko si Bishop. Pinadala ko lang sa kanya para makita niya kung ano yung ihahanda niyang speech. Praise God. So, sisimulan po natin yung topic natin ngayon. Sisimulan ko po. So, tatapusin ni Bishop ng next week at saka po dun sa ating anniversary. Nawa po yung team natin ay matanggap natin. Ako po, nakuha ko na po yan. Kaya ngayong taong ito, i-claim nyo na ang favor ni Lord sa buhay ninyo ay padagdag ng padagdag habang lumalalim ang pagkakilala sa Panginoon. Lalo nyong mararanasan ang favor ng ating Panginoon. Amen? So, pwede po tayong tumayo, tayo manalangin bago po natin purihin at pasalamatan ng Panginoon. Promise, dahil ngayon po ay komunyon, hindi po natin masyadong hahabaan. Papasadahan lang natin kasi ituturo naman ito ni Bishop. Amen? Glory to God. So, Lord, salamat po ng marami sa umagang ito. We praise you and we worship you and magnify your name. Kami po, Panginoon, sa oras na ito, sama-sama po kami nagpapasalamat. Salamat po sa kalusugan, sa kapayapaan, sa kayusan, sa provision, sa protection, at sa pananatili mo po sa amin ng malakas at nakakapaghanap buhay. Panginoon, marami pong salamat. At ito po, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin sa iyo ng sobra-sobra. Salamat sa mayaman mong grasya. Salamat sa pabor mo na patuloy mong binibigay sa bawat isa. At sa umagang ito, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, sa lahat pong nanonood, sa lahat pong nakakapakinig, at sa lahat ng narito, hindi po aksidente na tayo po magkakasama ngayong umaga, kung hindi po ito ay bahagi ng plano at panaginip ng Diyos sa bawat isa. Salamat po sa buhay ng bawat isa, at alam ko po, pagkatapos nating mapakinggan ang salita ng Diyos, ito po ay mabubuhay at magiging buhay sa ating mga buhay. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, nawa po ang bawat isa ay gabayan ng Santong Espiritu at ganun din po ako para po maipaliwanag ko at matanggap niya naman ang magandang balita na galing sa ating Panginoon. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. We give you the highest glory and honor in Jesus' name. Amen. Talakpakan natin ang Panginoon at purihin natin ang pasalamatan ng Diyos. Good morning po mga kapatid! Ayun din! Amen! Amen! Yan! Masaya po po nakakita kayo ngayon. So, ato po saan ang ating praise and worship. So, thank you Lord for this day. Lord, thank you. Salamat po. Marami dahil
dami kaluluwa sa bagay po ninyo, Panginoon. Salamat po sa pagpapala sa araw-araw at sa pagising sa aming Panginoon. David Nicholson. So, ating pong umpisahan ang ating praise na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita,
Hallelujah! Praise the Lord! Wala Panginoon. Wala kang katulad, Lord. Wala kang katulad na Diyos na aming naghihiwalay. Wala kang katulad na Diyos na lumikha ng langit at lupa na siya nagligtas sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin at sinasamba mo, Lord. Pinataas namin ang banal na pangalan. Lord, kalinang oras, Lord. Christ is enough for me. You're more than enough for us, Lord. At salamat sa mga Lord. Lord, dapat tayo namin ang iyong banal na pangalan. We worship you and we glorify you, God, for all the things that you have done in our lives. And Lord, we remember this morning the things that you have done at the cross of Calvary, Lord. We are so grateful, Lord. Hallelujah. Make our lives be worthy to worship you this morning as we participate in the Holy Communion. Thank you, Lord. You are more than enough for us. You are more than enough for us. We glorify you, Jesus. We glorify you. God is my God, and all I know. There's nothing in the world better than you let me enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. God, my holy Lord, joy of my salvation. And this holy never fails. Never tomorrow. To every soul, so you see, Jesus, God be the glory, mighty God. I see enough for me. I see enough for me. Everything I need. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Before me, behind me, no turning back, no turning back. Before me, no behind me, no turning back, no turning back.
Everything I need right now. I see love for me. I see love for me. Everything I need. Everything I need. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I see love for me. I see love for me. Everything I need in you. Everything I need. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. You're so that's why there's so mercy. Let's go in love, more heart than me. My soul is serving. God, you're so good. God, you're so
Salamat sa iyo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Shall we declare for ourselves, I am Glory to God. Hallelujah. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am bold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I am faithful, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. Hallelujah. Salamat po po. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Wow, glory to God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Totoo po yan. Sabihin nyo nga, isigaw nyo, I am blessed. Praise God. Highly favored. Anointed. Praise God. Alam niyo po, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, we are highly favored, we are anointed, we are whole, and we are healed. We are completely healed. Amen. Glory to God. Tama-tama po yung awit natin dun sa ating topic. Salamat po Ate Sen, salamat kay Ate Marika, kay Ate Ruth, at kay Kuya Fidel, at kay Kuya Jonathan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng marami sa bawat isa. Masaya po kung makita ulit kayo. Kuya Ramil, salamat for coming. And of course, we belong to one family and that is the family of God. Kaya maraming salamat sa pamilya ni Kuya Jonathan. Happy birthday belated. Mamaya po mag-celebrate tayo ng mga birthdays. Dahil mayroong may birthday ngayon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Masaya po tayo na makita kayong lahat. Sabi nga po, presensya lamang ng bawat isa ay masaya na tayo. Sabi nga, makita mo lamang yung kapatid mong masaya, na-encourage ka na at nagiging masaya ka na rin. Amen? Kaya po, salamat po sa Panginoon. So, ang ating pong theme this year is the year of God's ever increasing favor. At yan po, taglay natin. Katulad nung inawit natin, I am highly favored, I am blessed, I am whole, I am healed. Diba nung nakilala natin ang Panginoon at tinanggap natin siya, tayo po ay kanyang pinagaling, tayo po ay kanyang pinalaya, tayo po ay kanyang binigyan ng kapangyarihan. Sabi nga, ang kapangyarihan na binigay sa atin nung itinatak sa atin ng Holy Spirit, we have already the power of God na hindi nyo kailangan tawagin at akala nyo malayo, kasama nyo siya every second of your life. Hindi tayo iniiwan. Amen? Tayo lamang po nang iiwan sa Diyos, pero tayo kahit minsan hindi siya umalis sa atin. Amen? Naalala niyo po, sabi ng Panginoon sa John, sabi niya, ang nasa kamay ng aking Ama at ang binigay ng Ama ko sa aking mga kamay ay hindi maaagaw ng kahit sino. Diba? So, yun po yung tatandaan natin. Ano man po yung ating dinadaanan, basta kasama natin ng Panginoon, makakangiti pa rin tayo. Amen! Glory to God. Hallelujah! So, siguro po hindi ko po ito kailangan kasi meron naman po. Praise God. Hallelujah! So, napakaganda po nung awit. Ang sarap pong awitin. Diba? At ulit-ulitin sa ating sarili
na tayo po ay, nung tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, hindi natin ikailangang ipanalangin ng anointing because when we receive the anointed one, we are anointed. Di ba? Kung di tayo magpapasalamat sa Panginoon na tayo in-anoint, tayo binigyan ng kapangyarihan, ang kailangan lang po mag-manifest sa buhay natin. Ano po yung magmamanifest? Ano ba yung ibig sabihin ng manifest? The manifestation of the Holy Spirit. Ano ba yung manifestation ng Holy Spirit? Good, kind, love, joy, peace. Di ba siyam yun? Self-control, gentleness. So, dahil taglay natin ang Espiritu ni Kristo, kailangan mag-manifest yung lahat ng Espiritu na yan sa atin. Okay? So, ito pong aaralin natin, napakasimple po ito. Ito po ay nihula ni Propeta Isaiah, 700, more or less, 700 years, bago po ipanganak ang ating Panginoong Jesus. At nung time po na nagmi-ministry ang ating Panginoon dito po sa lupa, nung siya po ay nasa templo, ito po yung kanyang binasa. So sabi po sa Luke 4:18 and 19, na ito po yung ating theme this year. Sabi po, the Spirit of the Lord is, ibasahin natin ng malakas. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed. So, tingnan niyo po, nung tinanggap mo ang Espiritu ni Lord, ikaw ay kanya nang in-anoint. You are, sabi mo nga sa katabi mo, you are anointed. Ang ibig sabihin po ng anointed, meron kang power from, meron kang divine power. Okay? Sabi po, para po ibahagi ang magandang, ano po ba ang gospel? Magandang balita. Doon sa mga poor, sabi nila, ang mahal daw ng Diyos yung mga mahihirap. Yes, of course. But hindi niya kaya kalooban ang mahirap tayo. Amen? Ang sinasabi po dyan, poor in the spirits, nang ibig sabihin po na tayo po'y hunger sa Kanya, na sa Kanya lamang tayo nakadepende at umaasa. Okay? Sabi po, He has sent me to proclaim. So, naranasan niyo po ba, pinalaya ba kayo ng Panginoon? Ba, ang hina ng amen, hindi sila sigurado. Pinalaya ba kayo sa kawalang pag-asa? Amen. Kasi ako, sa akin, nung nadinig ko nung ako'y down and depressed, zero, as in zero, nung marinig ko po yung salita ng Diyos, bigla ako nagkaroon ng pag-asa. Sabi ko nga, yung buhay kong walang kabuhay-buhay, nagkaroon ng buhay. Ang buhay kong napakagulo, naging maayos. Tama po ba? Amen. Glory to God. Kaya po sabi, release to the captives, pinalaya yung mga nakakulong, and recovery of the sight to the blind, to set free those who are oppressed. At nung pong nagmi-ministry dito sa lupa ang Panginoon, marami silang pinagaling na bulag. Hindi lamang po bulag sa mata, physically, but bulag spiritually. At hindi lamang po nakakulong, kung hindi physically nakakulong, kung hindi po spiritually, ano tawag doon? In prison. Okay? So, naliwanagan natin. Amen. At kung titingnan po natin, pinag-uusapan nga natin, marami pong nagbago sa loob ng kulungan ng mga nakakulong. Tama? Kailangan pa silang dalhin sa kulungan bago nila ma-realize kailangan pala niya si Kristo. Amen? So sabi po, to set free those who are oppressed, yung mga inaalihan ng dyablo. Tayo ba nakakalapit pa ang dyablo? Hindi na. Tama? Sabi po, ano po ang dapat i-proclaim? And this year, we are proclaiming the favorable year of the Lord. Okay, pinag-uusapan po yung favor, pinag-uusapan po yung grace. Natatawa po ako kaninang umaga. Kami po dalawa na din ay nag-uusap. May pinag-uusapan po kami
Sabi namin parang, to tell you honestly, there are times na nakakaramdam ako, hindi lang ako, parang feeling namin kulang yung ginagawa namin. Na kailangan pa namin mag-level up. Parang ganon. Natatawa po ako nung binuksan ko yung service sa Pilipinas, biglang nagsasalita si Bishop Willie. Yung sinasabi namin, sinasabi rin niya, and glory to God, nirebuke niya kami. Natawa po ako, sabi ko, Lord, talaga ang bait mo, ang galing mo, di ba? Nagsisimula ka pa lang, tinutugon ka na ni Lord. Amen! Nagsisimula ka pa lamang, pinapalakas ka na. Di ba? So, yan po yung kabutihan ng tayo nasa Panginoon. Amen? Katulad nga nung inawit, sabi nga, I am blessed, I am healed, I am whole. Ano pa yung sinabi doon? I am cold. Nung tinawag po tayo, inanoid na tayo. Kaya yung anointing, taglay ninyo. Hindi nyo lang alam, i-practice, at ayaw nyo lang gamitin. Amen? Glory to God. Sabi po, ano po ba yung favor? Ang favor po, ang synonym po ng favor is grace. Isa lamang po ang ibig niya sabihin. Ang ibig sabihin po, undeserved, unmerited, and unworthy. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat at hindi ka merit-merit at hindi mo kailangan pagtrabuhan. Iyan ay nirigalo sa iyo nung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus. Nung tinanggap mo si Kristo at ang kanyang Espiritu, ang pabor niya, taglay mo, ang kanyang mayamang grasya ay taglay natin. Kaya nga po doon sa 1 Peter 1:3 and 2 Peter 1:3, sabi niya doon, lahat ng kailangan mo in this life, idiniposito na sa heart mo. Idiniposito ito, ibinigay na sa Holy Spirit. Kaya nga, if you have Christ in your life, you are complete. Sabi nga, I am called, I am anointed, I am blessed, I am highly favored. Sabihin nyo nga po, I am highly favored. I am highly favored. Diba? Praise God. Ano po ba ibig sabihin ng favor? Ang Greek word po is charis. Natatandaan niyo yan, sinasabi ni Bishop? Charis. That affords, ang ibig sabihin na, ang affords joy, pleasure, delight, sweetness, charm, loveliness, kindness, and loving kindness. Nibiro ko nga si Dina eh. Sabi ko, ikaw ay charis. You are very charm. You are very loving. You are very kind. Nagbubulhan po kami dalawa kaninang umaga para pasayahin ang aming mga sarili. Hello? Ginagawa niyo po ba yun? Minsan pinapasaya natin yung sarili natin. Tama po? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi po, God's favor is not earned. Hindi po yan na-earn by human effort, but it is a gift of His unchanging goodness sa hindi nagbabagong kabutihan, extending protection, guidance, and blessing to, pakiakayat Ate Gisli, to those who live. So, ang ibig sabihin po niyan, yung araw-araw i-righteous ka, luhod ka ng luhod, holy ka, hindi po. Ang ibig sabihin niyan, nung tinanggap mo si Kristo, naging righteous ka na, at pag namumuhay ka kay Kristo, ang favor ni Lord nasa sa iyo. Kahit hindi mo pagtarbahuan at wala kang ginagawa, yun, nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Amen? Sabi po, the Holy Spirit is our seal that we are highly favored. Di ba tama-tama yung inawit natin? Eksakto sa buhay natin. Kaya nga po ako paulit-ulit, sabi nila, Pastora, paulit-ulit ka naman. Alam niyo po kung bakit ako paulit-ulit? Minsan po nalulungkot ako kahit tayo paulit-ulit. Hindi pa rin makita nating mag-manifest sa buhay ng bawat isa. Ang Espiritu, sabi po, it is our nature. Kung tayo po ay na kay Kristo, nature na po natin ang maging mabait, nature na po natin ang mapagmahal, nature na po natin lahat yan. Amen? Nature natin ang gumawa ng mabuti, nature natin ang gumawa ng kapayapaan, dahil taglay natin sa ating mga puso ang hari ng kapayapaan. Okay. Pag sinabi pong meron kang peace, you are complete. Tama po? Hello? Bakit?
Bakit po? Hindi ka magkakaroon ng peace kung may kulang sa iyo. Hello? Naunawaan po? Praise God. Bisa kasi hindi kayo maka-amen, parang nalulungkot ako eh. Parang hindi kayo sigurado. Praise God. So gusto ko lamang po kayong background doon sa ating binasa. Noon po ay araw ng Sabat, kumbaga araw ng pagsamba. Nagsalita po ang Panginoon dyan, among those present in the synagogue at the local residents of Nazareth. Nung binasa po ng Panginoong Jesus yan, ang kanyang mga audience ay mga taga Nazareth, mga kaibigan, pamilya, nakilala si Jesus simula pa sa kanyang pagkabata. They are curious to hear what he has to say and are amazed of the authority with which he speaks. So nagulat po sila. Dahil kilala niya si Kristo simula bata, alam nila anak ni Jose at ni Maria na isa lamang karpintero. Pero nung nagsalita siya with authority, kasi taglay niya ang Espiritu ni Kristo. At kapag po taglay mo ang Espiritu ni Kristo, katulad po nito dati sinasabi, you are anointed. Hindi mo kailangan hilingin, oh Lord, ano po ako. Nasa iyo na nga si Kristo, pasalamatan mo na lang. Amen? Glory to God. Sabi po, the atmosphere is filled with anticipation. Kayo po ba? Napupuno ba kayo, nag-a-anticipate po ba kayo every time na pupunta kayo sa church? Oh, doon sila kasagot. Alam niyo po ako, excited po ako every Sunday. Bakit? Gusto ko pong malaman kung anong revelation ng Panginoon sa buhay ko. Hello? Because I know and I believe in my heart for every revelation, it brings transformation. And when there is transformation, there is a blessing in every transformation. Hanggang hindi tayo natatransform, you will not receive what God has assigned to you. Hindi ko mahuli yung tamang term. Di ba? Kung ano man yung inihahanda ng Panginoon sa Tagalog, hindi ninyo matatanggap kung hindi ninyo matatanggap yung revelation ng Panginoon. Kaya nga, di ba, pinag-aralan natin nung nakaraan, sorry, wala yung iba, lahat pong sinasabi ng Espiritu Santo, dapat we are aware and we are atento, sabi sa mga Italiano. Balagi kasing pag bumubulong ang Holy Spirit sa ating mga puso, hindi natin marinig. Bakit? Kasi punong-puno tayo ng kung ano-ano sa utak natin. Tama? Punong-puno yung puso natin. Pero, kung tayo po ay pupunta sa isang lugar na tahimik, tayo mananalangin, tayo magpe-pray na mag-isa, at lalayo tayo sa ingay ng mundo, maririnig po natin ang kanyang boses, especially when you are feeling sick, lonely, alone. You are not alone. Meron kang isang kaibigan na laging bumubulong sa iyo. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sabi po, anticipation and wonder as Jesus declares that the scripture has been fulfilled in their hearing. So kaya nga sabi, di ba, napulpil na, inihula, 700 years before Christ ay narito na si Kristo, di ba? Nandiyan na sa kanilang gitna. So napulpil, okay. Ang ibig sabihin po noong verses na binasa natin, Jesus emphasized at His divine mission in the core message of the gospel. Jesus declares the Spirit of the Lord is upon me, indicating His divine anointing and empowerment for the task ahead, highlighting His purpose to bring spiritual liberation and restoration to those in hindi lamang po spiritual kundi physical restoration. Ang sinasabi po dyan. And then pangalawa po, letter B, he also emphasized the universal message of love, compassion, and justice that lies at the heart of So, iyan na po yung ating nature. Hindi po tayo mapanglamang. Hello? Sorry po for my term. Tama ba yun?
Lagi tayong nasa tama. Di ba yung sinasabi natin, basta nasa tama ka, ipaglaban mo. Pag mali ka, atras ka muna. Di ba? Bakit? Si God po, hindi po siya konsentidor. He is a just and fair God. Okay? So sabi po, ang sabi niya dyan, compassion, justice that lies at the heart of Christianity, calling us to emulate Jesus' example in our own lives. Kaya nga po yan ang paulit-ulit natin sinasabi. Lagi natin sinasabi, may Kristo ako, may Espiritu ako. Kaya lang, ang manifestation, iba. Nakuha niyo po? Sorry to say, pero yun po yung totoo. Kaya nga minsan parang nalulungkot ka. Pero alam natin yun normally. Kaya nga ang hinihiling ko sa bawat isa, alalayan natin yung mahihina sa pananampalataya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki, wala pa tayong dapat. Lahat po tayo is in process. Meron silang kapintasan, meron tayong kapintasan, meron tayong maipagmamalaki, meron silang maipagmamalaki. But, so overall, ang dapat po sa atin magkaroon ng pagkakaisa, magmahalan tayo, at gawin natin kung ano ang dapat para po sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Hindi po kay pastor ang gawain ito. I tell you, this is not my work. I'm also a worker of God. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sabi po, Jesus is proclaiming His mission, which is also our mission. Naunawaan niyo po? Hello! Parang bigla tumahimik ang mundo. Kung paano tayo binago, kung paano tayo inayos, dapat ipamahagi natin. Diba naalala niyo yung palagi kong prayer? Nawa po, Panginoon, dumating yung panahon, nakikita pa lamang kami ng aming kapwa, pinagpapala na sila. Hello! Amen. Bakit ko po sinasabi yun? Nakikita sa buhay natin si Kristo, hindi yung natatanaw pa lang tayo, nagtatago na sila. Di ba? So, yun po kabaligtaran. Kaya nga ang sinasabi natin, yung maliit na bagay, pagpasensyahan na natin. Di ba? Anyway, tayo naman po lahat ay iisa sa pamilya ng Diyos. Katulad na sinasabi ko, lahat tayo may kapintasan, lahat tayo may katangian. Magkakaiba nga lamang. Diba? Praise God. Hallelujah. So ano po yung mission? To bring good news to the poor. Sabi po sa Romans 1:16, alam niyo po, papasadahan ko lamang yan because I'm very sure na mas may explain ni Bishop ito ng maayos pagdating sa 2 weeks na pupunta siya rito. 3 weeks, okay? Sabi po ng Romans 1:16, ng Amplified Version, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation from His wrath and punishment to everyone who believes in Christ as Savior, to the Jew first and also to the Greek. Tagalogin natin. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Kayo ba ikinahihiya nyo ang magandang balita? Oo. Praise God. Ang lakas sagot nyo, no, ha? Patinibayan nyo yan, ha? Sapagkat ito, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Saan po nakuha ang kaligtasan? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang finished work sa krus. Sabi nung sinabi niyang, I am finished. Finish. Tapos na ang trabaho niya dito sa mundo, tinubos na tayo. At nung siya nabuhay, dinastify tayo. Kaya kung hindi siya nabuhay, makasalanan pa rin tayo. Amen? Pero dahil siya nabuhay, tayo po ay nag-justify yung ating mga kasalanan at tinubos niya tayo. Amen? Sabi po, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay. Ati Isli sa Tagalog na lang. Bakit? Kasi medyo mahaba. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Saan daw po tayo aasa? Sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag nang maihiyang magpapatotoo tungkol sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Ginagawa niyo po ba yan?
Hindi makasagot ha. Hello? Di ba? Marami tayong tinitiis para sa magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan sa bawat isa. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa 1 Peter 4:16, ngunit kung kayo magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sa pagkataglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Naunawaan niyo po ibig sabihin niyan? Normal na. Kasi kaaway tayo ng mundo. Dahil nung tinanggap natin si Kristo, hindi na tayo taga rito. Hello? Alam niyo po ba yan? We are already a residents of heaven. Kaya na pag narito, kaya yung hindi natin ka-residensya, galit sa atin. Yun po yung katotohanan. Hindi pwedeng magsama talaga ang magkalaban. Diba? So, praise God. Hallelujah. Sabi po sa unang Thessalonica, 1, 5, and 6, ang magandang balitang lubos ang magandang balita, ang lubos namin pinaniniwalaan, ay pinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So kung walang power ng Espiritu Santo sa buhay natin, walang kwenta yung sinasabi natin. Tama ba? Wow! Kung walang kapangyarihan ng Espiritu Santo, baliwala ang lahat nating sinasabi. Praise God about the Word of God. Kasi kasama ng kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos. At ang Espiritu lamang ang makapagpapaliwanag at magpapaunawa sa bawat isa. Amen? Glory to God. Sabi po, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayun pa may, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu. So, yung pong problema at kabigatan sa mga anak ng Diyos, natural na lamang yan. Hello? Pero, kahit tayo maraming problema, nakakangiti pa rin tayo. Bakit? Dahil alam natin hindi tayo nag-iisa, kapartner natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? So sabi po, to proclaim freedom for prisoners. Kayo ba pinalaya na? Yes. Pinalaya ba kayo sa kahirapan? Pinalaya ba kayo sa galit, sakit, at karamdaman? Pinalaya ba kayo sa kalungkutan? Yes. Parang hindi makasagot yung iba, di ba? Praise God. Alam niyo po, kaya po ako nagsabi, for 20 years, na umuwi na yung asawa ko sa heaven, hindi ko po naranasan yung lungkot kasi po, lagi kong kasama si Lord. Kaya lang, kung ang isip mo ay nakatuon sa mundo, di ba, Ate Sen? Kung nakatuon ang puso mo sa mundo, malulungkot ka dahil sabi mo, ay, nag-iisa ako. Hindi po totoo. Di ba? Sabi nga, hindi mo matatagpuan ang kaligayahan sa asawa, sa mga anak, sa mga kaibigan mo dahil isang araw iiwanan kanilang lahat. So, sino lang ang hindi mangiiwan sa'yo? Si Lord. Di ba? Ay kung kasama mo si Lord at kilala mo siya, hindi ka makakaramdam ng kahungkagan. Kaya sabi ko nga, nung nakilala natin si Lord, naging makulay ang ating buhay. Naging kulay rainbow. Again, bakit po kulay rainbow? Di ba? Nangingiti kayo, ha? Kaya kahit matanda ka na, mukhang bata ka pa. Hello? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. So sabi ko, so if the Son sets you free, hindi ko na tinagalog, you will be free indeed. Kung taglay mo ng Espiritu ni Kristo, malaya ka na. So, ibig sabihin, malaya ka na sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Sabi po sa John 8:31-32, Ate Ruth, si Ate Hikisli pala, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad nyo ang aking aral,
Lakas nyo! Kayo ay tunay na mga alabado. Tinutupad ba ninyo ang kanyang mga aral? Nagmamanifest ba sa buhay natin? Balakas ang amen, ha? Praise God. Glory to God. Sabi po, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nasaan po yung katotohanan? Narito po. Amen? Na kay Kristo. At makikilala niyo lamang si Kristo sa pamamagitan ng Biblia. Amen? At habang nakikilala niyo siya, nakakalaya kayo sa lahat ng kabigatan ng buhay. Di ba? Hindi ko po alam kayo. Basta naranasan ko po yan. Di ba? Sabi ko nga, ako po sobrang nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakita ko po dito sa church na ito ang maraming buhay na nabago. Amen? Kaya po ako'y masaya. Nakita ko yung pagbabago. Pagka sinabi ko na naman, pag nakikita ko si Dina, ako'y masaya. sabi niya, siya na naman ang makikita ko. Kasi siya po yung magandang halimbawa ng pagbabagong ginawa ng Panginoon. Tama? From Dinang sexy to Dinang gracious. Hello? Diba? Praise God. Naalala ko na si Dina, bago-bago ko nakita yan eh. Natutuwa ako dyan eh. Ang ikli ng damit. Tapos yung kanyang Bagay naman sa kanya, sexy naman talaga siya, di ba? Pero praise God. Tingnan nyo naman siya ngayon. Hallelujah. Di ba? So, sino nagbago sa kanya? Tayo ba? Ako ba? Hindi. Hindi ko nga pinasin yung suit niya kahit ano. Hindi ko naman siya pinakakaalaman eh. Di ba? Di ba? So, kaya hindi nyo po kailangan sabihan ng kahit sino. Kaya ko nga po sinasabi, mas maganda siya mismo at yung espiritong tinanggap niya ang magbago sa kanya. Di ba? Kasi yung pagbabago yung pangmatagalan. Hindi yung nahihiya lamang sa kaya siya nagbabago. Temporary lang yon. Yun yung mga sinasabing religion yon, every Sunday lang yon. Pero kung yung pagbabago, sabi nga, in and out, di ba sabi dun sa, yung espiritu mo, na Kristo ang magbabago sa'yo, in and out. Hindi out and in. Walang ganon. Di ba? Sa grasya po, in and out. Hindi out and in. Wala pong ganon baligtad. Amen? Yung pong nababago dito, gusto mong ganito ka, hindi po totoo yun. Yung po ay sa mga tao lamang. Gusto niya magpa-impress. Hindi kay Lord. Amen? Glory to God. Pero hindi na, maganda po yung lagi kang nakapormat nakaayos. Pero kasama noon, yung pagbabago sa iyong buhay. Amen? Glory to God. Sabi po, makikilala niyo ang katotohanan. Alam niyo po, ito po yung problema eh. Hanggang hindi po natin naaaral at nakikilala ng gusto si Kristo, hindi tayo makakalaya. Kaya nga sabi, makikilala niyo ang katotohanan. Sinong makikilala niyo? Si Kristo. Kung kilala mo siya, lalaya ka. Hindi pwedeng hindi. Di ba yun ang sinasabi ko? Whether you like it or not, bubunga ka. Anong bunga mo? Ulit-ulit, ano? Di ba? So kung ang binubunga may kaguluhan o whatever, hindi yan galing sa Diyos, mga anak. Because lahat ng galing kay Lord, gentle, kind. Hindi ka pipilitin. It will come from within, outside. Ikaw mismo. Sa pamamagitan ng iyong pakikipag-ugnayan ng malaliman sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong malalim na relasyon sa iyo, sa Panginoon. Amen? Mabilis po ba? Naunawaan po ba? Amen. Okay. Hanggang 2:30 lang tayo, tapos na tayo. Galatians 5:1, ano pong sabi? Tagalog na lang tayo ha? Malaya na tayo dahil sino nagpalaya? Yung tinanggap mo yung Espiritu ni Kristo, pinalaya ka na, pero hindi ito overnight. Okay? Unti-unti. Praise God. Sabi po, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. So, nung pinalaya kayo, tunay kayong malaya, kayo lamang ang ayaw lumaya. Praise God. Sabi po sa 2 Corinthians 3:17,
Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalayaan. So maliwanag po ba? Hindi po yung pastor nyo ang nagpapalaya sa inyo. Hindi po yung kahit sino. Si Lord lang ang pwedeng magpalaya sa iyo. Kaya kahit anong advice ang kahit sino, doon ka makinig. Hindi doon sa iyong kapaligiran. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi po sa Romans 8:2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat, lakas nyo, sino nagbibigay buhay? Di ba? Tingnan niyo po yung mga taong walang Kristo sa puso. Parang pasa ng mundo. Hello? Tama ba yun? Nangyayakita niyo po yan. Paulit-ulit tayo, di ba? Pero tingnan niyo po yung mga tao, may Kristo sa puso, laging masaya. Hindi nagtatatanda. Maski walang pera ay masaya. Dahil alam niyang magkakapera siya. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po sa, sige, Ate Kusli. Sabi po, sige sa Tagalog na lang. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sa pagkakariton niyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga subatang puso, upang pahayag sa mga biyag at sa mga bilanggo na sila ay. So yan po yung ating role. At yan po ang nangyari sa atin nung tinanggap natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Nangyari po ba yan sa inyo? Hello? Amen. Praise God. Ang liwanag ng inaawit natin. I am blessed, I am anointed. Bakit kayo anointed? Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa iyo. Sabihin nyo nga po, ang Espiritu ay sumasa akin. Ang Espiritu ay sumasa. At hindi po yan ang iiwan, hindi siya natutulog, hindi siya tumitigil ng pagmamahal sa bawat isa. Amen? Ano po? Pangatlo po, to give sight to the blind. Alam na po natin yan. Ate Kisi, sabi po, hayaan niyo sila yung mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Bakit ko po ginawa example yung istorya ni Bartimeo? Alam po natin yan, di ba? Habang ng Panginoong Jesus ay nangangaral, dumaan siya sa may Jericho, di ba? Narinig ni Bartimeo ang Panginoong Jesus, nagsisigaw siya. Sabi niya, Panginoong Jesus, anak ni David, napigil ba siya? Hindi. So, nung marinig siya ni Jesus, binalikan niya, tinanong siya. Alam niyo po, nung nakilala niya ang Panginoon, kaya ko po sinasabi, mahalaga. Ano pong ginawa niya? Yung balabal niya bilang mahirap, itinapon niya. Hello? Nakuha niyo po ang message? Nung tinanggap niya, nung nakilala niya si Kristo, inalis niya na yung kanyang balabal ng kahirapan. Inalis niya na kung ano yung nagpapabigat sa kanya. At tinanggap niya ng buong puso ang Panginoon. Amen? Kaya siya ay naging malaya. Bakit tayo ayaw lumaya? Kasi yung puso natin hanggang ngayon nakabalabal pa yung ating sarili. Hindi pa po si Kristo ang nabubuhay, kundi yung ating mga sarili. Okay. Sabi po number 4, alam ko pong yan ililiwanagin ni Bishop, to set the oppressed. Sino po yung oppressed? Yung mga inaalihan ng Diablo. Naalala ko yung pinagkukwentuhan ni na Fidel, yung nasira daw ang ulo sa pag-aaral ng Bible. Hindi yung galing sa Diyos, galing yung sa Diablo. Ano siya? Oppress siya ng Diablo. Yeah? Okay. Sabi po sa Tagalog, palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikalaan ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at bali ng mga pamatok ng mga alipin. So, maliwanag po sinasabi. Sabi sa Tagalog ng Proverbs 31:9, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Kaya mahal nga ng Panginoon ang mga naaapi at mahirap. Pero hindi niya kalooban ang magpaapi tayo at maging mahirap. Praise God. Sabi po,
to proclaim the year of God's ever increasing favor. Naniniwala ba kayo na ang taong ito ay increasing favor sa buhay nyo? Amen. Ba, malina. Naniniwala ba kayo na increasing favor ang buhay nyo ngayong taong ito? Amen. Glory to God. Naririnig kayo ni Lord. Di ba? Sabi po sa Psalms 5:12, pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Sabi po, in the pong verse na yan, emphasizes that God's favor is not earned by human effort, but it is a gift of unchanging goodness, extending protection, guidance, and blessing to those, lakas nyo, to those, so yun lamang may Kristo sa puso ang kanyang binibigyan ng sobra-sobrang pabor. Hello? Kaya kung wala kang Kristo sa puso, ang buhay mo ay just lang. Ano, nakuha nyo? Diba? Kusi-kusi. Sabi ng mga Italiano, kusi-kusi. Minsan okay, minsan hindi. Di ba ganyan ang buhay natin nung araw? Ako, nung hindi ko pa kilala si Lord, ganyan ang buhay natin. Minsan okay, minsan hindi. Parang ganon. Pero nung nakilala natin si Lord, kahit anong dumating, masaya pa rin tayo. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 35, ang kanyang galit, ito'y panandalian. Okay? Namnamin niyo po itong verse na to. Pwede? Ang kanyang galit, ito'y panandalian. Ngunit, lakas nyo. Panghabang kaluhay ang kanyang kapihan. Sa buong laman, may bata. Sa kapihan ay lalaki. Totoo ba yan? Totoo po yan. Panghabang buhay, walang katapusan. Sabi, di ba? Sabi po, eto naman, sa Proverbs 3:4, sa gayon, malulugod sa iyong Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya hindi mo kailangang magpa-impress eh. Pag ikaw ay malinalugod ng Diyos sa iyo, siya mismo magbibigay ng reward sa iyo. Siya mismo mag-accelerate sa iyo. Siya mismo magpapakilala sa mga tao. Hindi ba niya kayang hipuin ng puso at isip ng mga tao para sa iyo? Di ba napapansin nyo? Kahit minsan hindi ka karapat-dapat, inuuna ka ng mga taong pinupuntahan mo. Hello? Di ba? Minsan kahit na, ay, teka muna, bakit nga ba? Di ba? Bakit? So, ipo yung sagot. Dahil nalugod sa iyo ang Diyos, pinaburan ka ng tao, di ba? Okay, sige po, konti na lang. Ang ganda sa English, pero hayaan mo na, sa Tagalog na lang. Ate Kisli, pakiakyat. Sabi po, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asang sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sino mang ang gawain matuwid at so yan ang sinasabi natin. Kung ang ginagawa natin puro nakalulugod sa Diyos, syempre malulugod ang Diyos. Sino ba nagre-reward? Si Lord, di ba? Praise God. Hallelujah. Sige na, Ate Kisli, malapit na tayo matapos. And then tayo po yung sabi sa Proverbs 3:4, you will find favor and good success in the, parang napag-aralan na natin yan, in the sight of good man, of God and man. Sabi sa Tagalog, sabi, malulugod sa iyong Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kahit hindi mo ipagpilitan yung sarili mo, tatanggapin ka nila. Amen? Sabi po sa number 6:25 and 26 na NLT, New Living Translation, may the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Perfect, complete. Okay? Sabi po sa Tagalog. Okay? Kahabagang kanawa at subaybayan ni Yahweh. Dingaping kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. So, ang totoong kapayapaan, ang totoong pabor, ang totoong pagpapala ay sa Kanya lamang nagmula. So, basahin po ulit natin yung ating teksto, Ate Kisli. Basahin natin ng malakas yung teksto natin.
Luke 4:18 and 19, basahin natin ng sabay-sabay, katulad ng inawit natin, di ba? Sabi po, yan, sabay-sabay natin basahin. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, and to proclaim the favorable year of the Lord. At isli pakiakiyat. Sabihin nyo nga po, I am highly favored. Ngayon po, may naliwanagan po ba kayo? O naguluhan pa kayo? Did you learn something? Yeah. Alam niyo po, kung unawain lamang po natin ang salita ng Diyos, yung pong mga binasa natin yan, yan po yung magdadala sa atin ng total transformation. Kasi sa pamamagitan lamang po ng Espiritong pinagkaloob sa atin, na magmamanifest sa buhay natin, sabi nga, mamanifest sa atin ang karakter ni God. Bakit? Taglay natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya lang, syempre sabi ko nga, lahat naman tayo may diferensya. Ito po yung lagi kong sinasabi. Sabi ko nga minsan, I'm already 75, magsa-76. Ngayon, ganito lamang po. Lahat po natin ginagawa, tanda natin, maliit man o malaki, nakikita ni Lord. Okay? Sabi nga, kung anong itinanim mo, yun na ang aanihin mo. Tandaan po natin yan. At nawa po, sa panahon natin ito, ang ating atupagin ngayon ay kung paano magiging maayos. Pag inayos mo ang buhay mo, kasama mo ang pamilya mo. Amen. Kasi pag maayos ang tatay at nanay, automatic, maayos din ang mga anak. Hello? Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Kasi ako naniniwala ako doon eh. Nung ang anak ko'y magulo, sabi ko kay Glenn, anak, mabait kami ni daddy, kaya wala akong anak na hindi magiging mabait. Di ba? Pwede mo i-claim yun eh. At saka, kilala mo si Lord. Alam niya kung paano ka pasasayahin. At alam niya, ito po yung natutunan ko for so many years. Hindi mo kailangang maghabol. Hindi mo kailangang makipagdagukan, makipagbardagulan. Just go. Let it be. And then one day, kahit hindi mo hilingin, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Bakit po? Katulad ng sinabi ko, hindi mo kailangang patunayan na tama ka o mali ka. Minsan tumatahimik ka, hindi ka nagsasalita dahil gusto mo ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. At habang nananalangin ka, ang Diyos na ang gumagawa, hindi na ikaw. Pag sinubukan mong magdaganyan, sinong lalapit sa iyo? Hindi si God yung lalapit sa iyo niyan, di ba? Ang mas maigi pang manahimik at manalangin at ipanalangin natin na katulad po ng panalangin ko sa bawat isa, nawa po ang bawat isa sa atin na galing dito sa TNGC maging buhay na patotoo ng kabutihan ng Panginoon. Kasi taglay natin ang kanyang Espiritu, taglay natin ang kanyang pangalan. Dapat lahat ng ginagawa natin, alam natin kung ikakahiya natin, ikakahiya tayo, o tayo ay ikararangal ng Diyos. Amen? Pwede po tayong tumayo at tayo manalangin. Praise God. Hallelujah. Bago po tayo mangumunyon, dahil aalalahanin natin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, nung sinabi ng Panginoon, it is finished, kinumpleto niya na, walang kulang, walang sobra, walang kulang, perfect. Kaya po ngayon, aalalahanin natin ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagbabalik. Sabi nga, kung naniniwala po tayo sa ginawa ng ating Panginoon, kung tayo po may nararamdaman, kung tayo po may problema, kung tayo po may kabigatan, pagkatapos po nating mangumunyon, magkakaroon ng kagaanan ng ating buhay. Kung may sakit kayo at makaramdaman, kayo po ay pagagalingin. Sabi nga, by faith, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Di ba sabi nga, dun sa John 3:16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan at hindi mapahamak. So lahat pong ginagawa natin is by faith. Kung naniniwala ka, kahit may sakit ka, gagaling ka, you will receive it. Naranasan ko po yan ng maraming beses, na
kinausap ko si Lord, nakipag-agree ako sa Kanya, and then He gave me the complete healing. So kung nangyayari po yan sa amin, mangyayari po din po yan sa bawat isa na nananampalataya. At pwede nang pakibigay yung, pagkatapos po tayo mananalangin, Kuya Pidal, awit tayo. Ito ang tinapay ng buhay sa mundo. Makibahagi tinapay ng buhay sa mundo. Mag-isa yan ang katawan na kalusugan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan upang ilanggan ang buhay na ang sarang bagong iwan, inumin mo, makibahagi. Ang sarang bagong iwan, inumin mo, makikisa. Tugong lumana, lumalikan, ay lumiti. Ang dugo ni Cristo na para sa'yo, doon sa Kalbaryo ay tumigil. Pwede po tayo manalangin, Panginoon. Salamat po na marami sa umaga nito, Panginoon. Kami po ay mangungumunyon ngayon para alalahanin po ang iyong dugo at ang iyong katawan na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At naniniwala po kami sa pamamagitan po nito, gagawin po namin ito ng buong puso. Lahat pong may sakit at karamdaman ay magkakaroon ng kagalingan. Kung may problema man po at kabigatan ay magkakaganoon ng kagalingan at kagaanan. Kaya sa umagang ito, gagawin po namin ito ng buong puso. Itaas po natin ang tinapay. Glory to God. At nang gabi bago pagkanulong ating Panginoon, dumampot siya ng tinapay at itinatang sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Kainin po natin ang tinapay na sabay-sabay. Praise God, hallelujah. Gayun din naman, dumapot siya ng saro. At sabi niya, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Sa tuwing yung gagawin ito, alalahanin niyo ang aking kamatayan at ang aking muling pagbabalik. Sama-sama po natin inumin. Patuloy po nating pasalamatan ng ating Panginoon. Ang tinapay ng buhay, kain mo, makibahagi. Ang tinapay ng buhay, kain mo, makibahagi. Yan ang katawan na bayuhan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan na hirap
salamat po ng marami sa umagang ito. We praise you and we worship you. At sa umaga pong ito, alam ko po na lahat po kaming naririto at nakakapanood, nagkaroon ng kagaanan, nagkaroon ng kagalingan, nagkaroon po ng kapayapaan dahil ito po ang ipinangako mo. Panginoon, salamat po ng marami. Pinagkakatiwala ko po sa iyong bawat isa at ngayong oras na ito, idinideklara ko po na nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang mayamang grasya ng Panginoong Hesus at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay sumaamin pong lahat. Sa pangalan ni Hesus, Amen.